Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Feed Your Mind. Pahayag ito ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga akusasyon ni dating Representative Saldico laban sa kanya. Okay. Dinipensa ni President Bongbong Marcos ang sarili sa mga paratang ni Saldico laban sa kanya. Ayon sa inilabas na article ng Pinoy History, hinamon nito na umuwi at patutuhanan ang mga sinasabi. Ito ang pahayag ng Pangulo. Dahil lumiliit na ang mundo ni Saldico, kailangan niyang umiwas at iwasang sarili at pangalan ang mga tao ng walang katibayan at laway lang ang puhunan. Siya ay magtatanghal ng maling kwento laban sa ibang tao, magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya kahit ang ari-arian niya at ang kanyang pamilya ay naghuhumiyaw ng ebidensya laban sa kanya. Hinahamon kitang umuwi ng bansa at panumpaan mo ang mga aligasyon mong ako ang nag-utos ng mga budget insertion. Huwag niyo kalimutan na ako ang naglabas ng anomalya tungkol sa flood control. Bakit ko ilalagay ang sarili ko sa sitwasyon ako mismo ang mapapasok? Yan po ang sagot ng Pangulo. So, tingnan natin. People who reacted. Okay. Sino ang tumatawa, sino ang galit, ilan palang tumatawa, ilan ang naniniwala sa kanya. Ito, labanan. 42,000 ang tumatawa, 22,000 lang ang nag-like sa kanya. Plus, may 2,000 na nag-love. So, halos kalahati. Kung tignan mo ang labanan, nasa 70 o 65% ang hindi naniniwala sa Pangulo, 35% lang ang naniniwala sa kanya. Dito sa reaksyon ng mga tao. Okay? Mga comments. Carlos Kita, retired general ito, senior officer ko, commander ko dati. Sabi niya, hindi uuwi si Saldico dahil buong puwersa ng gobyerno ang kalaban niya. Alam din ng mga nasa pwesto yan, kaya ang lusot nila ay pauwiin ko si Saldico na hindi rin naman uuwi. Kaya ang focus ay sabihin na puro kasinungalingan ang sinasabi ni Saldi. Parang he said kung sino ang magandang argument siya ang paniniwalaan ng madla. So, ang labanan na ngayon is battle of public opinion. Sino ngayon ang mas paniniwalaan? Si Saldico o ang mga sagot ng Pangulo? O sagot ni Martin Romualdez, simple lang, my conscience is clear. Ayokong patulan ang sinabi ni Saldico dahil hindi naman under oath ang kanyang sinabi, it does not hold water in the court of law. Ganyan din ang sinasabi ng Pangulo na umuwi ka, panumpaan mo ang sinabi mo. So for us, court of law ang iniisip nila, but ang hindi nyo maiwasan ay ang court of public opinion. Alin ang paniniwalaan ng taong bayan? Kung ako ang inyong tatanungin, paniwalang-paniwala ko sa mga sinasabi ni Saldico kasi insider siya. Siya ang bagman. Alam niya kung ano ang nangyayari sa budgeting process. Yung sinasabi ng Pangulo na siya ang nagsiwalat, ay hindi ko tatanggapin yon. Ang unang nagsiwalat yan ay si BP Inday Sara. Nung nag-resign siya at DepEd Secretary, sabi niya, ayoko na dahil kinokontrol ang budget, ayokong magpakontrol sa kanila, Saldico at Romualdez lang yan. So, hindi po katibayan, para sa akin hindi po katibayan yung sinasabi ng Pangulo na siya ang nagsiwalat. Kasi nung una, dinidepensahan, pinagmayabang muna, last year na, mamaya nung nagkabaha-baha na, sabi niya, nandiyan ang mga flood control, na-overwhelm lang.
Nandyan ang mga flood control. Climate change lang. Ano-anong sinasabi? Tanggapin na natin. Ito na ang new normal. Parte na ng buhay natin. Basta bumagyo, basta may bagyo ulan, babaha talaga. Because this is new normal. Ano naman sinasabi niya? Siyang nagsiwalat dahil no choice na siya. Itong sona niya last July, mahiya naman kayo! Alam mo kung anong anong ginawa niya? ICI. Bakit yung ICI ginawa niyong private hearing? Bakit ayaw niyong i-live? Yan. Bakit si Mayor Magalong? In-appoint niyo pa naman na advisor and special investigator. Mamaya, nung nag-imbestiga na, pinatigil ninyo. No? Huwag kang mag-imbestiga, advisor ka lang. Anong sabi ni Mayor Magalong? Pinigilan ako. Binastos ako. And then, ano pa? Yung, kalimutan ko na yung isa, saldi ko. Bakit ayaw niyong pauwiin? Bakit ayaw niyong i-cancel ang kanyang passport? Ngayon na nagsalita na siya, lumiliit na ang mundo. Paano uuwiin na? Kung ako ang presidente at wala kong itinatago, cancel ko ng passport ni Saldico. Yung sinasabi na hindi pwede, bakit si ex-Senate President Franklin Drilon, top notcher yan sa bar, bakit sinasabi niya na pwedeng i-cancel na ang passport? Si former Ombudsman Conchita Carpio Morales, sabi niya, why? Nagtataka ako, bakit hindi nila i-cancel ang passport ni Saldico? Siguro ngayon, dahil nagsalita na si Saldico, baka i-cancel na nila. Gusto ko makabalik si Saldico, kaya lang nangangamba ang buhay niya. Magtatago na yun kasi nagsalita na siya Basta ako, naniniwala ako sa mga sinasabi ni Saldico. I don't know sa iba. So, labanan ng public court of public opinion. Sino ang mananalo? Sino ang paniniwalaan? Si Saldico o ang Pangulo at ang kanyang pinsan nga Martin Romualdez? Bahala na ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.